Ikaw, gaano kahalaga sa'yo yung pag-aaral ng family tree? O kaya yung pag-alam sa kasaysayan ng mga ninuno mo? Madalas kasi, iniisip ng marami na ang pag-aaral ng mga ninuno ay para lang malaman kung may mga minamanang sakit o health problems tayo, di ba? Oo nga, para bang medical background lang yung habol natin. Ngulit sa ating malalimang paghihimay ngayon, makikita natin na ang mga listahan ng pangalan, lalo na sa mga sinaunang teksto, ay may mas malalim pang ibig sabihin kaysa sa inaakala natin. Totoo yan. At para sa pagsusuri natin ngayon, nakabatay ang usapan natin sa isang dokumento tungkol sa Lesson 14, Seth at ang kanyang mga inaapo. Bale, kinuha ito mula sa aklat ng Genesis, partikular sa Kabanata 4 at 5. At ang mission natin dito ay unawain kung bakit hindi lang simpleng listahan ng mga nakakaboring na pangalan ang mga genealogy sa Biblia. Ipapakita natin kung paano naglalaman ng mga ito ng kwento ng pag-asa, mga trahedya, yung himala ng mahabang buhay, at yung mismong pagpapatuloy ng pangako ng Diyos mula kay Adan hanggang kay Noe. Kumbaga, hindi mo pwedeng basta-basta na lang laktangan yung kabanatang ito kapag nagbabasa ka. May nakatagong kayamanan dyan. Exactly. Okay, himain natin ito. Alam naman natin yung batayang kwento, di ba? Pinatay ni Cain si Abel. Isang napakatinding trahedya. Grabe yung epekto niyan, dumurog talaga sa pamilya ni na Adan at Eva. Pero ang hindi madalas na pag-uusapan yung malaking pagbabago sa pananaw at sikolohiya ni Eva pagkatapos ng pangyayaring yon. Oo, at malinaw na makikita natin yung pagbabagong iyon nung ipinanganak niya si Seth. Kasi nung unang ipinanganak ni Eva si Cain, yung pahayag niya ay puno ng pagmamalaki. Sabi niya, nagkaroon daw siya ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Pero yung focus talaga ng sentence ay yung sarili niyang kakayahan. Parang siya yung bida, ganun ba? Tama. Umasa kasi sila na baka si Cain na yung katuparan ng pangako sa Genesis 3:15, yung ipinangakong binihi na dudurog sa ulo ng ahas. Na siya yung sasagip sa kanila pabalik sa Eden. Oo. Pero nung nangyari nga yung karahasan, nung naging mamamatay tao si Cain, gumuho lahat ng ilusyon na yon. Kaya pagdating kay Seth, nagiba na yung tono ni Eva. Nawala yung ere niya, kumbaga. Oo, ang sabi na niya ay, nagtakda ang Diyos para sa akin ng isa pang supling. Mas naging mapagkumbaba siya. Ang ganda ng pagbabagong yon. Kasi mapapansin mo, ang Diyos na yung bida sa sarili niyang pangungusap ngayon. Na-realize niya siguro na hindi nila kayang ayusin yung mundong sinira nila gamit lang yung sarili nilang kakayahan. At ang nakakabilib dito ay yung wordplay, yung laro sa salita sa orihinal na Hebreo. Ang pangalang Seth kasi ay nagmula sa salitang Hebreo na shet, nakaugnay ng salitang shat. Teka, anong ibig sabihin ng shot? Ang iba sabihin nito ay itinakda o pamalit. So kinikilala ni Eva na si Seth ay isang kaloob at yung salitang ginamit niya para sa supling ay zera, na siyang eksaktong salitang ginamit ng Diyos doon sa orihinal na pangako tungkol sa binhi. Wow, so talagang ibinalik niya yung pag-asa niya sa pangako ng Diyos, hindi na sa mga anak niya bilang mga perfectong tao? Exactly. At nagtuloy-tuloy yan. Noong panahon ng anak ni Seth na si Enosh, sinasabi sa teksto na doon nagsimula ang mga tao na sama-samang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Parang doon nagsimula yung pampublikong pagsamba o public worship. Oo, eto yung simula ng pagbabalik ng pag-asa sa lipunan nila. Pero teka, babalik ako doon sa tanong na madalas isipin ng mga nakikinig sa atin. Bakit ba natin kailanang basahin yung mahahabang listahan na yun? Yung mga tipong naging anak ni ganito, si ganyan. Hindi ba pwedeng laktawanan ng natin yun kapag nagbabasa tayo? Well, dyan papasok yung dalawang uri ng genealogy na ginagamit sa mga sinaunang teksto. Kailangan natin itong maintindihan. Una, yung tinatawag na branch o horizontal na genealogy. Horizontal, so pahiga. Tama, ipinapakita nito yung mga magkakapatid at mga pinsan, halimbawa, yung mga angka ni na Shem, Ham at Japheth. Ipinapakita nito kung paano magkakaugnay yung mga taong nabubuhay sa iisang panahon. So para itong puno,
Kapag tiningnan mo, nakikita mo yung malalapad na sanga na sabay-sabay lumalago. Oo, eksakto. Ipinapakita nito yung buong lipunan noon. Yung ikalawa naman ay yung linear o vertical na genealogy. Ito yung tuwid na linya pababa. Mula sa ama, papunta sa isang anak na lalaki, papunta sa apo. Parang highlight reel lang. Oo, ang layunin kasi nito ay ikonekta yung pinakaunang tao sa listahan papunta sa pinakahuli. Tulad sa Genesis 5, tuwid na linya yan mula kay Adan patungo kay Noe. Gusto lang ipakita kung sino yung nagdala ng pangako. So, hindi na inilista yung ibang mga kapatid kasi nakatutok lang sila dun sa linya kung saan papasok yung kaligtasan. Oo. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, pinapatunayan nito na ang mga kwentong ito ay hindi lang basta mito. Nakaangkla ito sa totoong kasaysayan. Totoong nabuhay ang mga taong ito, nagkapamilya at namatay. Okay, speaking of pagkabuhay at pagkamatay, kailangan nating pag-usapan yung malaking elephant in the room dito. Yung mga edad. Oo, yung mga numbers na mahiya paniwalaan. Kasi grabe, nabuhay si Adan ng 930 years. Si Jared ay 962. Tapos si Methuselah pumalo ng 969. So ano ba talaga ang ibig sabihin ito? Wait, totoo ba to? May mga nagsasabi kasi na baka buwan ang ginamit at hindi taon. Madalas kong marinig yung teoryang yan na baka daw months yung bilang. Pero mabilis babagsak ang lohikang yan kapag nag-compute tayo. Paano mo nasabi? Kasi kung buwan ang ginamit, lalabas na si Enoch ay naging ama ni Methuselah noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Oo nga naman, 5 taong gulang. Tatay na? Biological na imposible yun. Imposible talaga. Kaya malinaw na totoong mga taon ang tinutukoy ng teksto. Ngayon, may dalawang teorya kung bakit nangyari ito. Una, tinitingnan natin yung kalagayan ng mundo bago ang baha. Yung tinatawag nilang pre-flood conditions? Oo, mas angkop daw sa pagpapanatili ng buhay yung mundo noon. At pangalawa, yung aspeto ng genetic decay. Yung epekto ng kasalanan tulad ng mga harmful mutation sa katawan ng tao, unti-unti pa lang nangyayari noon. Parang ganito ba yon kung gagamit ako ng analohiya? Isipin mo na bumili ka ng bagong-bagong kotse. Fresh mula sa pabrika. Perfecto yung makina niyan. Walang kalawang, walang sira. Oo, walang depekto. Siyempre, tatagal yun ng napakahabang panahon. Pero kapag naipasa na yan sa mga anak mo at sa mga apo mo, Tapos nadadagdagan ng mga gasgas at sira. exactly, umiikli na yung lifespan ng sasakyan sa paglipas ng mga henerasyon. Parang ganun din yung DNA ng mga unang tao. Magandang halimbawa yan. Malakas pa yung genetic makeup nila noon, kaya umabot sila ng daan-daang taon. At alam mo ba, hindi lang Biblia ang may ganitong record. Talaga? May iba pang ebidensya? Oo, ipinapakita ng Sumerian King List, isang ancient text mula sa labas ng Biblia, na meron din silang mga hari na nabuhay ng napakahabang panahon bago ang isang malaking baha. Wait, pre-flood kings din yung nakasulat doon? Oo, kahit na napaka-exaggerated ng mga numero nila, tipong umaabot ng 28,000 taon. Grabe, 28,000. Oo, pero ang mahalagang punto doon, sinusuportahan nito ang ideya na may matibay na memorya ang mga sinaunang kultura tungkol sa isang panahon na sobrang haba ng buhay ng mga tao na natapos nung bumaha ang mundo. Wow! So may outside confirmation pala na hindi lang to inimbento para magmukhang cool yung mga ninuno ng mga Hebreo. Pero alam mo, dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan kapag binasa mo yung buong chapter 5. May nakakapanindig balahibong pattern dun eh. Yung inuulit-ulit na phrase? Oo, 8 beses inulit yung linyang at siya ay namatay. Nabuhay si Adan ng 930 taon at siya ay namatay. Nabuhay si Seth ng 912 taon at siya ay namatay. Kahit gaano kahaba ang buhay mo, aabutan ka pa rin sa humpa ng kasalanan. Namamatay pa rin sila. Parang mabagal na drum beat siya na nagpapaalala sa atin nung nangyari sa Eden. Pero may isang exception dito, di ba? Oo, may isang pagbubukod sa pattern na yan. Si Enoch.
Siya yung ikapito mula kay Adan sa linya ni Seth. Ikapito, so special number agad. Tama. At ang nakasulat, hindi siya namatay. Kinuha siya ng Diyos. Bakit? Kasi sinasabi doon na siya ay lumakad kasama ng Diyos. Sa Hebrew, ang salitang ginamit ay hithalik. Hithalic. Anong klasing paglalakad ba yon? Hindi naman siguro yun yung paglalakad lang papunta sa kanto. Hindi. Ang ibig sabihin nito ay paglalakad pabalik-balik ng may matinding pakikiisa at pagkakasundo sa isang tao. Araw-araw yun. Parang ibinalik niya yung mataling na relasyon na meron si Adan sa Diyos dun sa hardin. Kaya binigyan siya ng biyaya na hindi dumaan sa kamatayan. Ang galing nung symbolism doon. At lalong lumalabas yung ganda nito kapag tiningnan natin yung kabila, yung linya ni Cain. Oo, yung isa pang ikapitong henerasyon. Oo, kasi si Enoch, ikapito mula kay Adan sa linya ni Seth. Pero sa linya ni Cain, ang ikapito mula kay Adan ay si Lamech. Magkaiba sila nung Enoch Sobrang magkaiba. Si Lamech kasi, siya yung klase ng tao na isang mamamatay tao. Ipinagmamalaki pa niya yung karahasan niya. Gumawa pa nga siya ng tula para ipagmalaki na kung si Cain ay ipaghihigante ng 7 beses, siya daw 77 beses. Ang yabang, di ba? Walang pagsisisi. Kaya makikita natin dito yung contrast ng dalawang ikapitong henerasyon. At yung numerong 7 sa kultura nila ay sumisimbolo sa completeness o kaganapan. Kaya nakikita natin dito ang buong epekto ng dalawang magkaibang landas. Ang kaganapan ng pagtalikod sa Diyos na nauwi kay Lamech at ang kaganapan ng pagtawag sa Diyos na nauwi sa buhay na walang hanggan kay Enoch. Ang lalim nun, hindi lang pala talaga siya simpleng listahan ng pangalan. Pero may isa pa akong matapang na pushback na gustong dalhin dito, lalo na para sa mga tagapakinig natin. Sige, ano yon? 'Di ba? Yung iba ginagamit tong listahan na to para kalkulahin kung gaano nakatanda ang mundo. Kung idadagdag natin yung mga edad mula kay Adan hanggang sa baha, tapos hanggang kay Jesus, lalabas na ang paglikha sa mundo ay nangyari noong mga 4000 BC. Yung chronology ni Bishop Ussher. Oo, pero sinasabi ng modernong archaeology na mas matanda pa dyan ng sibilisasyon natin. Umaabot ng tens of thousands of years. So paano natin sasagutin ito kung nirerespeto natin pareho ang Biblia at ang Agam? Nagdadala ito sa isang napakahalagang tanong tungkol sa kalikasan ng mga genealogiya. Kailangan natin maintindihan ang pagkakaiba ng open at closed na genealogies. Okay, anong ibig sabihin nun? O tatay, anak, apo. Walang pwedeng laktawan. Pero sa sinaunang gitnang silangan, madalas silang gumamit ng open genealogies. Ibig sabihin, may mga nilaktawang henerasyon. Parang yung sinabi ko kanina na highlight reel? Oo, tamang-tama yung analohiya na yon. At may malina tayong ebidensya niyan mula mismo sa Biblia. Halimbawa, yung genealogy sa Mateo chapter 1. Yung kay Jesus? Oo, sadyang nilaktawan doon ng manululat ang ilang mga hari para makabuo ng 3 set ng 14 na pangalan. For symbolic purposes at para madaling sauluhin. Exactly. Isa pang halimbawa ay yung genealogy ni Moises. Kung bibilangin mo, parang 4 na henerasyon lang mula kay Levi papunta kay Moises. Pero sinasabi ng kasaysayan na 400 years silang nasa Egipto. 4 na henerasyon sa loob ng 400 years. Imposible nga naman yun, biological. Kaya ang salitang naging ama ni o fathered, madalas ang ibig sabihin niyan ay naging ninuno ni. So nung sinabing nang si Seth ay 105 taong gulang, naging anak niya si Enosh, pwede pala ang ibig sabihin nun naging ninuno niya si Enosh. Baka may ilang generations in between na hindi na inilista kasi hindi naman sila yung focus ng mensahe. Tumpak! Ang listahan papunta kay Noe ay naglalaman ng mga pinakamahalagang ninuno. Hindi kinakailangang kompleto kada henerasyon, kaya hindi talaga ito maaring gamitin bilang mahigpit na kalkulasyon para sa edad ng mundo. Hindi yan ang layunin ng sumulat. Napakagandang linawin yan. Hindi pala kailangang mag-away ng Biblia at arkeologiya sa isyung ito. So, para ibuod natin itong malalimang pagsusuri natin, napakarami nating nahimay. Totoo. At ang pinakamahalaga rito ay kung paano natin ikukonekta to sa buhay natin ngayon. Oo,
Kasi ganina, tinag-usapan natin si Lamech sa linya ni Cain, yung mapagmataas, pero may isa pang Lamech dun sa dulo ng Genesis 5, ito yung nasa linya naman ni Seth. Siya yung naging ama ni Noe. At iba yung naging pag-asa ng Lamech na ito. Oo, kasi sabi niya, nang ipanganak si Noe, umasa siya na ang kanyang anak daw ang magdadala ng pahinga o relief mula sa sumpa ng lupa. Tulad ni Lamech na ito, tayong lahat, naghahanap din ng pag-asa, di ba? Ikaw, naghahanap ka ba ng pahinga sa pagod ng buhay? Lahat naman tayo. Kaya nga yung genealohian na ito, hindi lang pala siya listahan ng mga namatay, isa pala siyang tulay ng pangako. Isang tulay ng pangako na nagpapatunay na kahit nandyan yung kamatayan at kasalanan, patuloy na nag-iingat ang Diyos ng mga taong pipiling lumakad kasama niya. At pinapatunayan nito na sa bawat henerasyon, may pagkakataon tayong pumili kung alin sa dalawang linya tayo tatayo. At dyan ko gustong tapusin ang pag-uusap natin sa isang mapanghamong kaisipan na iiwan ko sa inyo para pag-isipan. Nakita natin kung paano ang kasaysayan ng pamilya ni Cain at Seth ay nasusulat hindi sa yaman nila, kundi sa kung paano nila piniling mamuhay. Yung isa, puno ng karahasan, yung isa, lumakad kasama ng Diyos. Ang laking pagkakaiba nung naiwan nilang pamana. Kaya nga, so paano kaya yung sa atin? Kung may magbabasa ba ng genealogo o listahan ng ating sariling henerasyon, 1,000 taon mula ngayon, ano kaya ang makikita nila? Makikita kaya nila na tayo ay ang henerasyon na nabuhay lang para sa sariling yaman at kaakuhan? O tayo ba ang henerasyon na nag-iwan ng pamana ng pag-asa para sa ating mga susunod na apo? Ikaw, anong klaseng pamana ang iiwan mo sa family tree nyo? Isipin mo yan hanggang sa muli nating pagsuri.